Isang magandang umaga po mga kababayan. Ako po si Jazz Vlog. Meron akong i-reveal sa inyo na isang ipinagbabawal na teknik mga kababayan. Ano yan ka, Jazz? Ano ba yung teknik na yan? Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Ito ay ang bidyong ito mga kababayan ay noong nakaraang hearing ng Blue Ribbon, September 23, 2025, kung hindi ako nagkakamali. Di ba ang napapanood lang natin mga kababayan yung nakaharap sila mga kababayan, yung ang camera nakatutok lang doon sa mga senador at saka sa mga resource person, sa mga witnesses mga kababayan. Hindi natin nakikita yung mga video na kumukuha sa mga side nila. Yung gilid-gilid, mga ganon. Eto mga kababayan ha. Meron po akong napanood na video na ito po ay hindi ko sinasabing totoo ito. Kasi ang magsasabi kung ito ay totoo o hindi ay kayo po na nanonood o ang ating mga kababayan. Kayo po ang huhusga rito mga kababayan. Isishare ko lang po ito sa inyo at titignan natin kung ito po ay totoo. Kasi itong napanood ko, itinapat ko yung video clips na yon, itinapat ko doon sa video na napapanood natin noong hearing. At doon sa video, doon naman sa side. Okay? Bibigyan ko lang po kayo ng paunang pagpapaliwanag. Para nang sa ganun, maintindihan nyo kung ano ito. Ano ba ito? Ito po, mga kababayan, yung una, after ma-recognize lahat ng mga resource person, witnesses, mga senators, yung mga naandun sa loob, ay nagsalita si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Nung nagsasalita si Senator Ping Lacson at nakita niya itong si Engineer Alcantara, mga kababayan, kung napansin ninyo, ito pinalipat ni Ping Lacson. Di ba dati magkakatabi? Pero may agwat lang sila ni JP, ni Bryce, tapos may agwat na upuan at nandun si Henry Alcantara, mga kababayan. Bago magsimula na basahin nitong si Engineer Alcantara yung kanyang inihandang salaysay, mga kababayan, kung napansin ninyo, pinalipat siya ni Senator Ping Lacson doon sa tabi ng DOJ Secretary na si Secretary Boying Rimulya. And then, noong uumpisa na niyang basahin yung kanyang salaysay o inihandang salaysay, mga kababayan, eto po pansinin po ninyo yung mga pangyayari. Okay? At panoorin nyo po ito muna, itong bidyong ito, yung clips na kinuha ko, and then panonoorin natin yung buong video ng salaysay ni Engineer Alcantara. Pagkatapos niyang magsalaysay ay nagsalita si Senator Ping Lacson. At eto mga kababayan, mapapansin ninyo, kasi ang karaniwan na nangyayari kapag mayroong hearing sa Blue Ribbon, ang mga nagsasalita muna o nagkakaroon ng paunang pananalita, mga senador. Okay? Sa mga nakaraan po nating mga panonood ng hearing sa Senado, nauuna sila. Ang mauuna yung chairman ng Blue Ribbon. Pagkatapos ay kung wala nang magsasalita sa mga senador, magsisimula na po ng tanungan. Dapat sana ang nangyari dito, sa mapapanood nyo, ang gagawin sana ay magtatanong yung mga senador kay Henry Alcantara, ba't
pantay doon sa salaysay na ginawa niya, mga kababayan. Pero mga kababayan, ito. Tingnan niyo po ito, mga kababayan. Tingnan niyo po ito. Sa bahaging nagsasalaysay si Engineer Alcantara, mga kababayan, pansinin niyo ang reaksyon nitong si Secretary Boying Rimulya batay dito sa clip na video na ating nakalap sa social media, at pagtugmain nyo kung tama yung sinasabi dito sa bidyong ito at saka dito sa mga nangyayari sa hearing. Okay? Ilapat ninyo kung totoo ito, and then kayo po ang huhusga. Samantalang nagsasalaysay si Engineer Alcantara, minamanduhan siya. Pansinin nyo to, pansinin nyo to, para habang pinapanood nyo, alam nyo yung aabangan ninyo. Minamanduhan ni Secretary Boying ang dapat na gawin at kung ano ang dapat niya basahin ni Engineer Alcantara, pati si Ping Lacson. Minamanduhan nila siya kung saang parte at kung ano yung mga dapat niyang basahin. Okay? That time, mga kababayan, hindi pa napipirmahan ni Engineer Alcantara yung kanyang salaysay. Sa huli niya pipirmahan. Pero tignan po ninyo ang kanyang reaksyon. Samantalang nagsasalita si Secretary Boying Rimulya at naiabot na sa kanya yung kanyang salaysay at yun ang dinala sa DOJ. Na yung salaysay na yon, mga kababayan, ito yung salaysay na yon, bago magsalita itong si Engineer Alcantara, yung salaysay na yon ay hindi galing sa kanya. Kaya ito, mga kababayan, yung pagkanta ni Engineer Alcantara dito, mga kababayan, meron na siyang nagawang lyrics Meron siyang salaysay na pansarili na ginawa niya. Pero tila yata, merong ibinigay na ibang lyrics na yun ang kanyang ikinanta, mga kababayan. Papaano natin malalaman kung itong sinasabi namin totoo o hindi? Ito, mga kababayan, panoorin natin ang sabay-sabay itong bidyong ito at pansinin ninyo ang reaksyon ni Secretary Boying Rimulya, ni Chairman ng Blue Ribbon Panfilo Lacson, at ang reaksyon mismo ni Henry Alcantara, mga kababayan. Ito, panoorin natin ang sabay-sabay. Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, yun, binigyan siya ng script ni Boying. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo nung pisa, di ba? Pinalipat lang siya ni Panfilo. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel. Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. Naiipit siya Sasabihin ba niya yung totoo na nalalaman niya or babasahin niya yung script na ibinigay ng demonyong si Boying sa kanya? Tingnan nyo, nag-iba na yung itsura niya. Kaya pala nung umpisa ng statement niya, hindi siya nagbabasa. Natatandaan niyo ba yun? Sabi niya hindi niya nababasahin yung statement niya dahil alam naman niya. Totoo yan. So, inihayag niya yung statement niya. Ang naging problema nito, sineban siya ni Panfilo na Alcantara, meron ka namang statement, basahin mo na. Naalala niyo yun? Kaya pala ayaw niyang basahin kasi script yun. What? Ayan na. Ito na yung pinapaalam siya ni Boying sa chairman na dadalhin niya muna itong si Alcantara sa DOJ at ibabalik ng 2:00 para nga daw doon sa statement niya para maging parang ipo-formalize.
Di ba pinapirma pa nga siya dyan? Ang problema, yung pinapirmahan sa kanya, hindi yung statement niya na nasa folder niya, kundi yung script na ibinigay sa kanya. Kaya pala ganyan na lang kung kabahan itong si Alcantara. Hindi kasi natin nakikita, di ba? Sa TV kasi, sa harap lang ang nakikita natin. Hindi natin alam na merong ganyang pangyayari pala sa likuran nito. Tingnan niyo si Alcantara, kaya pala takot na takot. Meron palang nangyayaring anomalya, may kababalaghan palang ginawa na naman itong demonyong si Boying na ito. Ayan no, syempre kinakabahan siya para sa buhay niya. Hindi niya alam kung ano magiging kapalaran niya. Diba? Magkakasabwat. Magkakasabwat. Alam niya ni Pantilo at saka ni Pepsi Paloma yan. Diba? Yan na, tatayo na. Tamo, kabadong-kabado siya, oh. Ayun. Yan yung script na dadali sa DOJ. Tapos yung statement niya, ayun. Sinara niya na. Oh my gulay. Ano namang yaya? Thank you very much and good morning to all. Mr. Chair? Ma'am Yana, pwede. Let us cut to the chase. There's no opening statement because there are very important and urgent matters that we have to take up this morning. I understand si Engineer Henry Alcantara has Ayan, prepared sinumpaang salaysay. Would you Alam confirm ni that, Senator Lacson yan. Engineer? Yes, Your Honor. And you are assisted by your counsel. Yes, Your Honor. Yeah, okay. Can you please take your seat beside the Secretary of the Department of Justice para yung nasa vantage point ka? Pinalipat niya sa tabi ni Secretary na at Boying Rimulya. Ayan ha. Tingnan niyo mabuti ha. Yung counsel mo, pwede nando sa likod para you can advise him. Sa likod. Yung counsel niya. Are you ready? Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed, proceed. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso, abot ng aking makakaya, upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po ay galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng Mga kababayan, putulin ko lang saglit doon ha. Tingnan nyo to ha. Ang sabi nitong si Engineer Henry Alcantara, hindi ko na po titignan, hindi ko na babasahin itong salaysay ko, sabi niya. Pero abangan nyo to mga kababayan ha. Abangan nyo to. Habang nagsasalita si Engineer Henry Alcantara, mamaya patitigilin ni Senator Ping Lacson at sasabihin ni Senator Ping Lacson na basahin na lang niya yung salaysay na nasa kanya o yung yun nga po, yung ibinigay sa kanya na lyrics na yun dapat ang dapat niyang ikanta. Mga kababayan ha, abangan nyo yan. Sasabihin pa ni Senator Ping Lacson kung anong bahagi yung kanyang dapat na basahin. Tuturuan niya kung ano yung dapat niyang basahin at itong si Secretary Boying Rimulya, mga kababayan, ituturo niya yung mga dapat niyang basahin, mga kababayan. Sasabihan pa niya si Engineer Alcantara, mga kababayan. Panoorin natin, tuloy natin ha. Ang pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit
At ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating secretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking inandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na District Engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nagdi-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10%. Pag po lumabas na po sa pag-NEP po. Tapos po, ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye Aking sa salaysay. aking sinumpang salaysay. Marami pong mga tao na At nabanggit. meron pa pong mga At ako po ay humingi ng tawad sa mga tao. UA na to, po, pero ang kailangan program ko pong allocations po sabihin yata yung yun, Katotohanan. na naibabarang po sa akin Hiniling ko noong lang po sa 2024. ating buting chairman, At sa ating hindi naman po lahat yun ay justice po. sari-sari pong Maproteksyonan po yung pamilya ko. project po yata yun. Medyo 20 napakabigat po ng mga 2.85 babanggitin ko rito. billion po. At ito po ay Malalaman malalaman po natin ngayong umaga. yung pong sa At ako po ay 2024 na UA, sa lahat po. bukod po yung lahat po ng mga senador meron pong secretary, BICAM and NEP. sa mga nandito po lahat. Nandito po lahat po ang detalye. Simulan Ito ko lang na po kasi yung ang record aking, na nakuha ko po inandang sa salaysay. sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion Sa akin doon na pong- merong 30%, meron pong 25%. Sa akin po, Depende boss, po sa proyekto. na nabanggit po na Ang huli po ay itong 2025. Mayroong halagang Secretary Roberto Bernardo po. 2.55 billion Una ko po. nakilala si Yusek Bernardo. taong 1.65 sa NEP at 1997. Kami po ay 900 magkasama million Los sa Baños po. GAA. At ganoon din po ang Hanggang dumating po ang panahon sinabi niya sa akin na sa ako po ay proponent po. na-appoint na district engineer sa Bulacan. Doon po sa taong sa 2022, sinasabi nagsimula na po meron daw pong magbaba ng pondo sa akin si ang ating Senator Jico Estrada na di umano'y meron pong nandito po ang sa detalye listahan na pinakita po noong nakarang kung hearing. magkano.
Ah, Ito po, ang unang taon po, 2022. yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. Ang kasunduan At ang po ay sabi niya po ay meron ka pa bang 25% kailangan po para sa proponent. na worth 355, yun na lang daw po yung natitira. o yung So driver ako ko po ay po nagpasa minsan. ng listahan sa kanya. Nag-deliver po. Ang pagkakabanggit lang po sa akin 2023 po, ay meron pang meron na rin po mga bumaba. extra si SJE. Ito po, naka-specify So po nung lahat lumabas po yun, kung ang titulo, sa kanya ko rin ang po title po ng project, binigay. Pero amount, wala po akong direct at na komunikasyon kabuang ibinaba po. kay Senator Estrada at wala rin po Aking akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po Ang iba kaming, pong sistema, hindi ko po nakakarap, Senator Jinggoy po. sa simula Si Yusek po ay Bernardo lang po ang kausap ko. nagpapabigay po ng pauna Doon lang naman po sa 10%. Pag po lumabas na po. nasabi, nung nakarang hearing po, about the 600 Tapos po, million ang kay kabuuan po ay Senator Joel po. Paglabas po ng Ang totoo po noon, pag yun po ay sa GAA, multipurpose may building. lumabas na Ang wala request po niya sa po DEP. talaga. Sabihin po nun, Dahil hindi naman po na ma-accommodate Ano po lang nung po nire-report ko siguro, po sa kay Yusek na hindi naman po ma-accommodate yung request. ito po, Nagkaroon po aking ng isa-isa, idea, kaming dalawa po ni Yusek ay Bernardo marami na pong mga tao na tapatan na lang nabanggit. kung sa kwentahan lang po At na ako ang po ay proponent ganito. humingi ng tawad sa mga Parang tao na daw to, po pero mapagbigyan. kailangan ko pong sabihin So, yung katotohanan. Nagpasa po Hiniling ko ako lang ng po sa listahan ating buting chairman, without the knowledge of sa ating Senator Joel. Secretary Justice So lumabas po yung na maproteksyonan po yung pondo. pamilya ko. I think Medyo UA po. napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. So hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa malalaman multipurpose po natin building. ngayong Wala pong umaga. alam si Senator Joel. At ako So po ay yung good binanggit faith po na mayroon pong sa lahat po. 25%. Lahat po ng mga senador nandito. Ako po ang Secretary at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 billion na request po. Salaysay. Pero, Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan sa lang akin po pong, ni Senator Joel somewhere in sa Bukawi akin pong po. boss, Ang sabi ko po sa na kanya, nabanggit po nung nakarang baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, Undersecretary kung ano man ang Roberto future na Bernardo po, plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam Yusek Bernardo, na doon ko po kinuha taong sa 1997. flood control po. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Ang pangapat po, Hanggang dumating po ang panahon taong na ako po ay 2021, na-appoint na district engineer nakilala ko sa po Bulacan. si Congressman Saldico. Sa taong 2022, nagsimula pong Sa pamamagitan din po ng sa akin, numero po, binigay lang po sa akin Bernardo. ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang po Hindi nilagay. po ang detalye. Kasi po hindi naman po Ilan po at magkano. kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La. Ang unang taon po, BGC. 2022 ay 350. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin Taon po ay ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung 25% po pwede para sa sa proponent. distrito ko. at Taong 2022 po, o yung driver ko po minsan ang unang bumaba po ay nagkakahalaga ng, tanda ko po, nandito po sa 2023 record, po, ay 500, meron na rin po mga bumaba. 519 po ang Naka-specify pagkakatanda ko lahat. po. Kung ang titulo, ang Ah, title ng project, after po nun, amount, 2022, at so kabuang yung 519 po, ang Excuse me, engineer. Boss. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo Ang iba pong para hindi ka sistema, naliligaw. Opo. Para wala na o-omit, wala na simula po dadagdag, ay- mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes po. sinumpang salaysay. pauna lang po ang 10%. Pag po lumabas na po sa... Simula mo na lang doon sa Saldi sa simula. Oh. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Nung Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Hindi, simulan mo sa simula mo na Maari pong yung sa simula nung gist ng iyong salaysay. Huwag na yung opening. pamilya ko. Una kong nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Mababanggit. Na-promote At ako po ay siya ng humingi ng tawad. Tao na to. Pero nag-promote siya sabihin, hanggang Undersecretary. Nihiling ko lang po sa Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First DO noong 2019
panahon maproteksyonan ng po yung Secretary pamilya ko. ng DPWH, si Secretary Mark Medyo Villar. Napakabigat po. Nung ng panahon na yun, mga ang tanda ko po, rito. Undersecretary for Operations At ito sa po Visayas, ay, si Yusek Bernardo. Taong malalaman po 2022, natin na magsimulang ngayong magbaba ng pondo sa aking DO, si At Yusek ako po Bernardo. ay, in good faith. Ang kasunduan ay 25% para sa Sa lahat proponent. po, Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 simulan ko million na po ang aking na sumusunod. Nandito po. hanggang salaysay. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP, base sa pagdinig sa Camera del Representante. Samantala, ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM, at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting ito na binibigay ko kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 dito po, para po specify po lang 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, title po ng project, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. ang iba pong Dagdagan mo ang sistema, proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, simula sige po boss, ay kaya po imbis na 25, eh, naging 30 ang pauna lang po. naging proponent. Doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Pag NEP po, Ang project po ay ang kabuuan po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. pamilya ko. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Ay, marami pong mga Never ko tao pong nakakausap nababanggit. si Senator Bong Revilla. At ako po Never ay po. humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa UA 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang sa ating 30%. Secretary Justice po. Noong taong 2025 ay may kabuuang halaga na 2.55 billion ang naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Babanggitin ko rito. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natin yung 25% sa kabuuang halaga ng pondo na naibaba ni Yusek Bernardo sa aking Ako po ay DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. sa lahat po ng mga senador nandito, secretary, at sa mga nandito po lahat. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po Sa akin pong, ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek sa akin pong Bernardo. boss, Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Undersecretary Roberto Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. panahon, Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. taong 2022, Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa barangay Ibulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa unang taon flood po, control. 2022 ay 300. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Ang kasunduan po ay Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado.
kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Dito po, Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng ang oras na title yun. po ng project, Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, sinaiplasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro ang iba pong sistema, pumping station po with simula floodgates. po ay Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. pauna lang pong 10%. Ito po ay 7 project. Po sa, Meron pong tatlong 60 million, tapos po, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. pag po sa GAA, Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator. ito pong aking salaysay, Pangapat, marami po Congressman Elsaldi ko. nababanggit. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldi ko Pero kailangan ko pong sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. nihiling ko Doon lang ay po napag-usapan namin ang plano ni Chairman, Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo sa ating papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Justice po. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, Medyo ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control. At ang mga proyekto ito ay lumabas sa General Appropriations Act of malalaman 2022 po natin ngayong umaga. na nagkakahalaga ng, dito po, Ako po ay 1, good 2, faith 3, 4, 5, 6. Anim na proyekto po sa to. lahat po. At ang pagkakatanda ko po to ay nandito, sa ating 519 sa mga nandito po lahat. million. Ang una po. Simulan ko na po ang aking Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. ang aming kasama. Million or billion? Billion, Undersecretary Your Honor. Roberto Bernardo po, Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. taong Go ahead. 1997. Sa taong 2022, Kasama sa Los Baños. yun po yung una. Bycam lang po ito ayon sa record ko po. Hanggang 519 million. po panahon, Sa 2023, ako po ay na-appoint na 5 engineer. billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa BICAM, Taong at 2022, 3 billion 890 sa UA. simula pong 2024, 5.8 billion sa NEP, sa BICAM 5.084, sa UA 3.306. kung ilan po at Sa magkano. 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kaniyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po Specify po lahat noong 2022. kung ang Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabay ko na rin po ito, na yung larawan po kabuuan ng binaba po. nandun po sa kasama po ako, nakatayo, yung opisina. Yun po yung 20% po na 2022 ang inaayos po namin doon sa Simula litrato po po. ay Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. sa pag-NEP po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. GAA. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Lumabas na wala po sa Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse pamilya ko. na 15% ay paglabas na po ng GAA. Ito po GAA ang within aking 1 to 2 salaysay. months. Iniipon Marami ko muna po pong yun mga tao bago po na ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maapurbahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Napakabigat po ng Kong Saldi. mga babanggitin ko rito. ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista. Pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino
advance na Ako yun. po ay in Ang good pera na nakalaan para kay Kong Saldi, dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid sa ating na secretary. hinihingi porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Simulan ko na Hindi ko po. po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. Sa akin pong May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. una ko pong nakilala. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang Dumating po ang panahon. nagbababa. May tao lang pong tatanggap, Ako po ay na-appoint na tapos po, district engineer iiwalan ko na po. sa Bulacan. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, Noong 2022, napag-usapan namin kong Saldi na Nagsimula pong kung meron Baba akong ng pwedeng pondo mapagbabaan sa sa iba't akin, ibang si district si engineering Bernardo. office. Nang dahil dito, naging, noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. ito po Bulacan 2nd, 573 million. 50 million po. Ang kaso Tarlac dyan first, ay, 2023, 1.350. 25% Sa 2024, sa UA, 1.650. At Tarlac 2nd, po, 925. yung driver ko po minsan ang Tapos 2024, 1 billion 25. Pampanga, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang po. dito po specify po Wala pong alam yung mga tao doon kung na ang DE. titulo Ako lang po ang title kausap po ng nila. project, amount, Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi. Dahil ako lang po, hindi ko po Binaba po. pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. aking boss. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa, Ang iba pong Ay, sistema, nakilala ko ang kumpanyang First simula Star. po ay Ngunit kahit pamilyar ako sa First Star, hindi ko kilala ang may-ari nito. tauna lang po. Naging tauhan ng First Star, ang kilala ko na Lumabas na po MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko kabuuan po before. ay maglabas po. Pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pag First po Star. sa GAA, may Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin sa MK na First Star na nakiusap na humingi ng listahan hindi ko lang po alam procedure. para sa Maaari flood po control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ito pong Ako'y aming salaysay. nagbigay sa kanyang listahan Ay, marami at pong nalumabas naman po tao ito sa GA at UA. nababanggit. At Kinaklaro ako ko po'y na wala akong alam o tawad. personal knowledge kung paano nakuha ng Tawad First Star ang ito, pondo pero kailangan ko pong at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable hiling ko lang doon. po Basta nagbibigay sa lang po ako ating ng buting listahan. chairman, sa ating Ang proyektong igilawad na First Star ay pinunduhan mula sa National Expenditure paproteksyon Program po yung pamilya ko. at papondong itinakda ng bicameral Napakabigat conference. po nung mga Ayon po sa kapatid record. ko rito. At ito, Ito pa ay, po, meron pong 2022, malalaman po natin ngayong si umaga. Commissioner Mario Lipana po At ay nanghingi rin po ay, sa akin ng in good listahan. faith. Taong Sa lahat po, 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 at sa mga million. nandito po lahat. 2024, 400 million. Simulan ko na 2025, po ang 500 aking- million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino ang kausap nila. Ang listahan ng mga proyektong na ipasok ni Comlipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Andito po Sa lahat yung akin detalye. pong, Ang nabanggit po nung sa akin nakaraang pong boss, hearing, na nabanggit po nung nakarang hearing, former Congressman Aming kasama. Mitch Kaayon, Undersecretary noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan. Alam ko po birthday. Taong 1990. Na noon ay Yusek pa po Kasama sa Los ang Baños. pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking Dumating DO. po panahon, At sinagad ko naman na, opo, ako pwede ay po. na-appoint na district engineer. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA Sa taong 2022, si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na. Kung sino man ang mananalo at contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay ako'y nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. deliver po sa Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. meron na rin po mga bumaba. 519 million na may 20% proponent noong 2022.
Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Tapos po, Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa sinasagawang bisyon sa Senado, lumabas na sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anomalyang proyektong DPWH, upang matuluyang palagutin ang lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor? Pwede bang pirmahan mo yung sinumpang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng committee ito? Nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung sinumpang salaysay. sabihin yung Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement. Na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, yun, binigyan siya ng script ni Boying. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo nung umpisa, di ba? Pinalipat lang siya ni Panfilo. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel. Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. While he's signing, Secretary Naiipit siya eh. Remulla, Sasabihin ba niya yung totoo na nalalaman niya or babasahin niya yung script na ibinigay ng demonyong Yes, sir. si Boying sa kanya? Morning, Mr. Chairman. Tingnan Morning, niyo, members of the committee. nag-iba na yung itsura niya. Due to the Kaya pala nung gravity of the umpisa ng allegations, statement niya, affidavit, hindi siya and nagbabasa. response Natatandaan niyo ba yun? I believe Sabi niya that hindi this niya will be nababasahin yung very statement helpful niya dahil alam to naman the niya. Department of Justice and So, to the inihayag niya yung Justice statement niya. In- Ang naging problema nito, sineban siya ni Panfilo Trying na to Alcantara, meron ka namang statement, file a basahin mo case na. as soon as possible. Naalala niyo yun? As this is the demand of the people. Kaya This is pala. what the people of the Philippines want. Kaya pala ayaw niyang basahin kasi In script that- yun. in that regard, Ayan na. Ito na yung pinapaalam siya ni Boying sa chairman na dadalhin niya muna itong si Alcantara sa DOJ at ibabalik ng 2:00 para nga daw doon sa statement niya para maging ano na to, parang ipo-formalize. Di ba pinapirma pa nga siya dyan? Ang problema, yung pinapirmahan sa kanya, hindi yung statement niya na nasa folder niya, kundi yung script na ibinigay sa kanya. Kaya pala ganyan na lang kung kabahan itong si Alcantara. Hindi kasi natin nakikita, di ba? Sa TV kasi, sa harap lang ang nakikita natin. Hindi natin alam na merong ganyang pangyayari pala sa likuran nito. Tingnan niyo si Alcantara, kaya pala takot na takot. Meron palang nangyayaring anomalya, may kababalaghan palang ginawa na naman itong demonyong si Boying na ito. Ayan no, syempre kinakabahan siya para sa buhay niya. Hindi niya alam kung ano magiging kapalaran niya. Diba? Magkakasabwat. Magkakasabwat. Alam niya ni Panfilo at saka ni Pepsi Paloma yan. Diba? Yan na, tatayo na. Tamo, kabadong-kabado siya, oh. Ayun. Yan yung script na dadali sa DOJ. Tapos yung statement niya, ayun. Sinara niya na. Oh my gulay. Ano naman yan? Mga kababayan, napanood nyo po yung video. Itong bidyong ito, mga kababayan, hindi namin sinasabing totoo ito ha. Kasi sabi nga namin kanina, bago natin umpisan yung video, kayo po, mga kababayan, ang huhusga kung ito po ay totoo o hindi. Paki-comment naman sa baba kung ano po ang obserbasyon nyo sa bidyong ito. Totoo kaya ito o hindi? Beno, mga kababayan, muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga kapatid na patuloy po na sumusubaybay, sumusuporta sa ating programa. Magandang araw po sa inyong lahat.